Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 5, 2023. Umiiral nga po sa ating bansa itong easterly sa umaabot po yan hanggang dito sa parte ng Luzon at humina nga po yung northeast monsoon o yung amihan. Meron po tayong shear line na nakakaapekto dito nga po sa extreme northern Luzon dahil nga po sa paghina ng amihan dahil nga po meron tayong low pressure area dito sa may parte ng Japan. At ayon nga sa ating advanced weather forecast ng European Center, magkakaroon tayo ng possible low pressure area o panandali ang low pressure area dito nga sa may eastern section ng Mindanao. At ito naman po ay posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Sa ngayon nga po, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Asahan na lamang po natin yung localized thunderstorm. Dumako tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. Mamaya nga po alas 10 ng umaga, yung eastern section nga po ng Bicol Region, Visayas, ay magkakaroon ng mga posibilidad na pag-ulan. Mahina at katamtamang pag-ulan, posible po natin maranasan. Pero yung malaking bahagi nga po ng ating bansa ay magiging maganda po ang lagay ng panahon. Pero makulimlim nga po ang kaulapan dito nga sa may Southern Luzon, Palawan at dito po sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alauna ng hapon, mananatili nga po magkakaroon ng mga tsansa ng pag-ulan dito nga po sa halos sa buong parte ng Mindanao. Eastern section po ng Visayas at Bicol Region, meron pa rin pong mga tsansa na mahina at katamtamang pag-ulan. At maging dito nga po sa may parte ng Palawan, may tsansa rin po tayo ng pag-ulan sa northern portion ng Palawan. At yung shear line naman natin ay posible nga pong bumaba na yan ng bahagya dito nga po sa may parte ng northern Luzon. Asahan natin dyan yung makulimlim na kaulapan at paminsan-minsan may katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po mamayang alas 5 ng hapon, mananatili pong maganda ang lagay ng panahon, makulimlim ang kaulapan ng halos sa buong Luzon. At asahan pa rin po natin yung localized thunderstorm sa parte ng Metro Manila at merong tsansa ng mga mahina at katamtamang pag-ulan sa may halos sa buong parte ng Visayas at may mga posibilidad na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng gabi, mananatiling maganda po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa. Dito po sa parte ng Visayas, makulimlim na kaulapan na paminsan-minsan may isolated rain shower at dito nga po nagkakaroon na ng kumpulan ng kaulapan sa may parte nga po ng Mindanao. At pagdating nga po niya na kinabukasan by December 6 ng alas 5 ng umaga, dito nga po mayroon pang makakapal na kaulapan na posibleng magdulot nga po na mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng December 7, dito po mapapansin natin magkakaroon nga po ng tsansa na magkakaroon tayong low pressure area pero panandalian lamang po yan at magdudulot po yan ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nyo nga po may low pressure area dito na pumipigil sa may northeast monsoon. At yung shear line naman natin ay apektado yung extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng December 6, dito nga po muli na pong bubugso muli yung northeast monsoon. Dahan-dahan pong lalakas yan. At dito nga po meron tayong kumpulan na kaulapan na posibleng maging low pressure area sa may parte po yan ng Mindanao. Pagdating naman po ng December 7, dito nga po ito yung shear line na makakapekto po yan sa may northern Luzon. Asahan po natin meron tayo ng mga tsansa ng pag-ulan dyan. At pagdating naman po ng December 8, yung easterlies pa rin po, nakaka-apekto pa rin po yan sa may parte ng Visayas at ng Bicol Region. At habang yung northeast monsoon naman natin ay sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng December 9, muli pong makaka-apekto sa ating bansa yung
northeast monsoon o yung amihan dito nga po sa may parte ng Luzon. Habang yung easterlies naman ay apektado rin po yung Central Luzon, Bicol Region, maging sa parte ng Visayas. Pagpasok naman po ng December 10, tuloy-tuloy nga po, magiging maganda po ang ating lagay ng panahon. By December 11, dito po mapapansin nyo nga po, no, yung easterlies pa rin ang nakaka-apekto sa ating bansa dahil ihina muli yung northeast monsoon dahil magkakaroon nga po ng sama ng panahon sa may parte ng Korea. Pagdating naman po ng December 12, may mga tsansa po ng pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Mindanao, dito po mapapansin nyo magkakaroon ng posibleng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero extension ng kanyang kaulapan ay posible po yung magdala ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao. At lalakas na nga po muli yung pagbugso ng northeast monsoon o yung amihan na posibleng umabot po yan sa may parte ng Central Luzon. By December 13, mananatili nga pong lalakas yung bugso ng northeast monsoon o yung amihan na posibleng umabot po yan hanggang sa parte ng Bicol Region at northern portion ng Visayas. Pagdating naman po ng December 14, dito nga po meron tayong mga makakapal na kaulapan, kumpulan ng kaulapan na magpapaulan naman po dito sa may parte pa rin ng Visayas at magkakaroon tayo ng panibagong shear line. Dito naman po yung makaka-apekto sa may Bicol Region at sa may Visayas. Sa ngayon nga po, wala tayong posibleng bagyo na nakikita na makaka-apekto sa ating bansa. Pero meron tayong nakikita ng mga possible low pressure area na nabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa